Labor trafficking ang inireklamo sa isang pinaghihinalaang Pogo Hub sa Bagac, Bataan. Pero hindi lang pala ito ang natuklasang paglabag ng kumpanyang Central Park, kundi sangkot din daw ito sa iba't ibang uri ng scam at sports betting. Si Paul Montibon magbabalita live. Paul, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Imbes nga na tsokolate at mga candy o di naman kaya masaya na trick or treat ang matatanggap ng mga empleyado dito sa Central Park dito sa Bataan, may search warrant ang tumambad para sa kanila. Ito matapos nga na salakayin ng pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, CIDG, Bureau of Immigration at NBI itong illegal na Pogo facility dito sa Barangay Kabog-Kabog, Bagac, Bataan. Ipinalalabas lamang na BPO services ang serbisyo ng Pogo Hub na ito. Ngunit batay sa impormasyon, karamihan sa operasyon ay scamming, sports betting, love scams, cryptocurrency scam, investment scam, kasama na rin ang reklamong human trafficking. Nagsama-sama ang Special Operations Unit ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, CIDG, Bureau of Immigration at NBI at sinalakay ang pinaghihinalaang Pogo Hub sa Barangay Kabog-Kabog, Bagac, Bataan. Sa bisa ng search warrant, agad na tinungo ng mga operatiba ang iba't ibang gusali at opisina dahil sa reklamong labor trafficking. Ayon sa PAOC, nanggaling ang reklamo sa ilang mga empleyado, partikular na ng mga dayuhan dahil sa labor trafficking. Kontrolado raw kasi ang galaw ng mga ito at hindi makalabas ng compound. Ayon naman kay Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio, isang Malaysian company ang nagpapatakbo ng operasyon. Sa kami natanggap na reklamo ng mga Pilipinos na biktima na po sila ng labor trafficking ito. Ngayon meron din pong mga foreign nationals na nandito sa loob na hindi makalabas. Kung napapansin ho ninyo, napakalayo po nito mula doon sa main road. So para makalabas ka rito, dadang ka muna sa ilang layers of security. So nagrereklamo yung mga foreign nationals na wala silang liberty na lumabas rito at umikot. So parang merong indications of labor trafficking dito kasi kontrolado yung movement ng mga foreign nationals. Ang daming scamming na nangyayari. Bukod sa labor trafficking, wala rin daw itong kaukulang permit mula sa PAGCOR para sa Pogo operations nito. Bagay na isa ito sa mga nakitang paglabag ng Central Park. At dahil sa kawalan dokumento na nagpapatunay sa Pogo operation, lahat ng mga dayuhan sa loob inabisuhan ang kanselasyon sa kanilang passport, visa at isa sa ilalim sa inquest proceedings para sa investigasyon ng mga otoridad. Because all of your foreign passports, all of your foreign visas, whatever visas you may have, 19 tourist visas or whatever, all of those will be cancelled. So that would make you all undocumented aliens. So on Monday, you would be inquested for immigration violation. I advise that on Monday, your lawyers, corporate lawyers, personal lawyers, whatever they may be present during the inquest to protect your rights. But that would still be Monday. Today, as of today, there is no more government office, so there is no more legal recourse for you, but to wait until Monday when the government opens. So, meaning to say, by tomorrow, once all of you have been documented, meaning to say we've taken your pictures, your names, and so on, we will proceed to our detention facility in Pasay City, Manila. Ayon sa ilang empleyado, wala naman silang kaalam-alam na may iligal na aktibidad sa pinagtatrabaho ang kumpanya, bagay na ikinalulungkot nila dahil mawawalan nga sila ng trabaho. Samantala, Kyle, batay sa datos ng Central Park, nasa 1,500 ang mga empleyado rito. Mayorya sa mga empleyado ay mga Pilipino, habang nasa 75 lang daw na foreign nationals naman ang
na bumibilang doon no sa mga empleyado na kinabibilangan ng Malaysian, Indonesian, Thais at Chinese. Ayon kanina sa nakausap natin na si Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Red Maranan, matagal nang sinorveillance ang lugar at ngayon lang nila kinumpirma na front lang ang BPO services nila, ngunit ibang serbisyo pala ang ginagawa rito gaya ng iba't ibang uri ng scam, online gaming at trafficking in person. Sa nakuha nating informasyon ay sa ngayon ay andito pa sa pantry ang ilang mga empleyado no, na mga Pilipino. Pauuwiin naman daw ang iba na mga Pinoy workers dito sa loob, habang ang mga dayuhan naman ay madidetain lalo na kung mapapatunayan wala silang mga kaukulang mga dokumento. At itinakda nga sa Monday ang maging inquest proceedings para sa mga dayuhan. Sa ngayon, kung halimbawa tayo na ay aalis na dito sa venue, ay bantay sarado ito ng mga kapulisan, iba't ibang mga special unit ng Philippine National Police, pati ang military. Sa ngayon ay ongoing ang press conference sa panguna ng CIDG Director at iba pa ng mga importante no, na mga ahensya ng Philippine National Police, at mamaya-maya rin ang magkakaroon naman ng inventory doon sa mga nakuha ng mga ebidensya tulad ng mga gadgets, mga laptops na maaaring magamit para mapatunayan kung ang lugar nga ba ay talagang sangkot no, sa iba't ibang klase ng mga illegal activities. Yan na muna ang ating update, Kyle, mula yan dito sa Bagak, Bataan. Back to studio. Alright, maraming salamat Paul Montebon sa lahat ng detalye ng balita ng iyong amin natanggap.